So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, request video, shoutout Joben Sandalas. Pasensya na kung nahuli to at nauna yung Tipsy D vs Notorious, which is uploaded na po yun sa channel natin. At eto, isa sa mga request din ni Jobenson, Balakid versus Tukel. So, ang tagal na ng ano na to, ang tagal na ng battle na to. Tangina, 12 years ago, grabe. Tangina, naabutan nyo to, guys. Ako, 12 years ago, 2012. Tangina, elementary ako nito. Wala pa akong alam sa, battle rap, diba? Hindi ko alam, pero hindi ko alam kung anong ginagawa ko nito, basta sa pagkakaalam ko, pagkakatanda ko. Kung 12 years ago to, 2012, ako nito, elementary. Okay? So, ayun. Balakid versus Tukel. Tig 1 minuto lang, kaya mabilis lang yung battle. Shoutout Jobenson Dallas. Sana mapanood mo tong battle na to. At yung review ko na to. So, let's go. Timing lang, Let's go. Aking tusong-tusong tutugisin tong tukmol na si Tukel. Tututulan kong tumugma para tumulal at tumigil. Tuwang-tuwa akong tutuligsain, tuktok nitong tunaw. Tuturuan kong tumula tong tulalang tutang tungaw. Kilala ang bayan nyo bilang maunlad na bayan sa may kalayuan. Pero yung mga tulad mo kumikita lang sa pagpapaalila sa dayuhan. Basta't puti at may pera, ginojus mo. Pareho kayo ni Noy dahil kano ang boss mo. Kaya naman hanggang format salita lang ang iyong katapangan. Wala kang ginawa nung nirape ng kano ang iyong kababayan. Alam mong gagawin ng tropa mo? Dahil ngayon ni kay Bano, palalayasin ka nila parang basi ng kano. Ito ang tunay na kargador sa barko, hindi si Target. Smuggler to ng ukay-ukay sa Subic Black Market. At sa Donggalo to sumasabit, alam niyo ba kung bakit? Siya yung natampo ni Andrew Inu, humanap siya ng pangit. Okay. Kung mapapansin nyo, iba yung atake iba talaga yung laro before, no? Hindi talaga uso ang ang naka 4 bars, no? Na yung 4 bar setup, hindi talaga uso yun dati. At napansin niyo naman kung yung tema ng round 1, no? Although hindi pa tapos yung round 1 ni Balakid, pero kapansin-pansin naman yung naging atake niya dito every 2 lines, no? So atake every 2 lines, switch, 2 lines switch, ganun yung tema. At mamaya na tayo mag-comment ng mga nakita natin or napansin natin, pero ang masasabi ko lang, hindi to naka 4 bar set, every 2 lines palo, 2 lines palo. So yun. Time na? Round 1, 2 bells. Ito kasasabi ko lang na hindi pa naman time na pala. Okay, so yung last 8 lines siguro, or last 8 lines or last 4 lines, yun ata yung naging effective kay Balakid. Pero yung umpisa niya is hindi ganun ka epektibo. Tapos ako personally masasabi ko na hindi ganun ka direkta yon. Pwedeng masabi ni Balakid sa ibang MC yon. Pero yung last 4 or last 6 or last 8, di ko alam, hindi ko na matandaan. Okay yon, pasok yon, nabaliw yung crowd doon, and nagustuhan ko rin yung joke niya na hindi si Target yung tunay na kargador sa barko. Diba? Natawa ako doon kasi banat ni Delo yun kay Target, 'di ba? So yun, natawa lang ako doon. So yun, effective yung second half ni Balakid, pero yung first half medyo hindi pa ganoon tumatama yun. Okay, so Tukel round 1. Ako daw ay nagpuan nung humanap ng pangit kasi hindi ka pwede. Mas ikaw ang pangit. Nasabi mo kanina, tinggel. Hindi ka nagjajakol kasi ikaw ay nagpipinger. Sabi mo, nilait mo.
Ang sa amin ay kano. Eh bakit sa inyo? Negrito? Nakaporma ka pa. Ano yan? Saan ka galing? Para ka tsumutsupa ng 5,000 saging. Nakita ko na ng personal. Si Piccolo ng Dragon Balls. Nakita ko to sa CR. Nagnakaw pa ng mothballs. 'Di ba? So every 2 lines, 'di ba? Pasok yung mga punchline or mga haymakers. So ganun dati. 2 lines lang, pasok na eh. Nagsalamin ka pa. Sakto bagay sa'yo. Pwede kang ipalit sa bubble gang. Ay, palit ka kay Diego. Sakto-sakto ang macho ng katawan mo. Tapos sabag natalikod para ka ring aso. Nagganon-ganon pa. Freestyle lang kasi to. Kasi kalaban ko para lang bato. Nilalait mo ang bahay namin kasi inggit to. Kasi sa bahay nyo, puro kamukha mo. Kasi magtaka kung malulupit kami rito. Kasi mamaya, ikaw ang piprito. Matangkad ka lang, pero di mo ko kaya. Ako ang aso, ikaw tae ng buhaya. Okay, so may pagka-style style clash pala to, no? Kasi more on joke si Tukel, si Balakid naman more on ano eh, naka 2 bar set, no? So style clash pala siya. Hindi ko lang na napanood ko si Tukel, siguro first time ko mapanood si Tukel live dun sa Gapo, no? Yung Gapo tuloy. PSP. Sorry. Sa PSP yung kalaban niya si Tukel. Sino ba kalaban? Ay, tangina, meron pala ako dito. Slack 1. Yan, kalaban ni Slack 1. Dito, nasa notebook ko yung ticket nung PSP QC. Diba? Sabi ko nga sa inyo, nanood ako nun ng live. Kaya yan. Slack 1 Tukel, Mandabalu, Daddy Jody, Romano Unico, Jonas Righteous 1, Lipcram Damsa. Tapos yung mga undercards. Jonas, Buds, Kilua Ets, Dodong Saipa, Vincent, Durazik, Mirage. Yan. Diba? Going back sa effectivity, bibigyan natin kay Tukel yon. Sa pares sila nag-jokes, no? Pares gumamit ng joke si Balakid at si Tukel, pero yung kay Balakid kasi nakapaloob sa bara sa 2 bar set niya, si Tukel natural eh, 'di ba? So freestyle, may pagka freestyle, tapos yung mga rebuttals niya na out of nowhere, tangina rumerebat siya. Anong year to? 2012, I think 2012 to, pero may rebut na eh, no? So ayos 'yun. Tapos ano pa? Marami tayong napansin kay Tukel dito. 'Yun, effectivity ng mga jokes, pasok 'yun. Hindi natin pwedeng i-disregard 'yun kasi every 2 lines sa pool talaga si Balakid doon. Kay Balakid naman, sabi ko nga sa inyo, yung first half niya medyo mabagal, or yung momentum niya is hindi pa hindi pa niya nakukuha yung momentum niya. Pagdating sa second half, pumalo yung nag-start pumalo yung mga bara, yung mga suntok ni Balakid nung about dun sa target, yung kargador sa barko, target. Ayun, after nun, nagsunod-sunod na. So, effectivity, syempre, Tukel yun. Sa rebuttals, kailangan natin i-score yung rebuttal kasi ang nun, pasok yung rebuttal, hindi naman naging dragging yun, no? So, siguro, dikit lang, pero mas lamang si Tukel sa effectivity ng mga bara. So, I'll go for Tukel sa score na 9-8. Ayoko i-perfect kasi may hinahanap pa rin tayo sa isang battle. So, if makita or marinig natin kay Balakid yung mga hinahanap nating mga bara, 'di ba? Pwede tayong magbigay ng 10 puntos, pero sa ngayon 9-8 in favor of Tukel. Mas effective, walang dead air si Balakid kasi may mga dead air, 'di ba? So 'yun, lamang sa performance si Tukel, and lalo na to style clash to, kailangan talaga ng preference na lang talaga, no? 'Yun, Tukel sa score na 9-8. Nagsuot ako ng salamin para makita kita ng malinaw. Kaso tinanggal ko yung lens kasi yung talento mo hindi nakakasilaw. Tapos tinawag mo ako ni Grita, wala akong pakialam. Pangalan mo to kasi sa labang to ako ang number 1. Oh, shit! At para lang alam nyo, nung tinanggap ko tong battle, Alpha Tactic ang pangalan ng aking kalaban. Pangalan pala yun ng rap group nito, huli ko nang nalaman. Nantanga ka lang ba ng registration o balak mong laban 5-on-1? Kung nagkataon, 5 jeje mo nang ibinaon ko live on cam. Ooh!
Saan ang kasasabi ko lang kanina na pag meron tayong narinig na isang solid na bara kay Balakid, pwede tayong magbigay ng 10 puntos. Puta, ang lakas nun, tol. Yun, pinakamalakas na bara ni Balakid dito so far, no? Kasama round 1, sa round 1 medyo ano pa eh. Hindi pa ganoon kalakas yun eh. Pagdating sa round 2, ito pinakamalakas to. Sana masundan pa. Pero yun, solid yun. Grabe yun. Hindi ko nang nalaman. Natanga ka lang ba ng registration o balak mong laban 5-on-1? Kung nagkataon 5 jeje mo nang ibinaon ko live on cam. At alam mo, hindi mo ako matatalo kahit magbitbit ka ng gaminete. Magmumukha pa rin itong laban ng kabayo at hinete. Dahil ito'y gabi ng garapalan kami ganado at ganid. Dagapiin ang gapo ng mga guwapong gago kung magalit. At igagaya lang kita sa sikat na leader ng inyong lunan. Mukha ka ng dik, gagawin na lang kitang talunan. Tapos ang iyong kamatayan, igagaya ko sa inyong kasaysayan. Ulo mo yung aking pupugutin, tas tutuhugin ang kawayan. Patay. So, malakas yun. Dalawa yung haymaker na nagustuhan ko. Yung live, papatayin ko ng 5 on live 5 live on cam, tapos yung tutusukin ko ng kawayan. Ina solid na punchline yon para kay Balakid. So tignan natin kung mababaliktad ni Tuchel yon sa pamamagitan ng mga pagpapatawa niya. Pero sa tingin ko yung dalawang mabigat na haymaker ni Balakid is mabigat eh. Feeling ko naging naging enough yun para pumantay sa naging round 1 ni Tuchel eh. 'Di ba? Ganon ko sobrang nagustuhan yung dalawang haymaker ni Balakid, no. Kaya niyang pumantay dun sa naging performance ni Tuchel dun sa round 1. So tignan natin kung paano naman babaliktarin ni Tuchel yung round 2. So let's go. Narinig niya ba? Bibili daw ng kawayan, wala nga pera yan. Hindi malaman. Kung nga totohanan, nagsalamin nga, wala naman lens yan. Alam niyo kung bakit? Wala nga pambili yan. Inaasar mo ang bayan namin kasi nga naiinggit ka. Kasi ang bahay nyo, puro ita. Tapos sasabihin mo sa akin na alpataktika ang grupo ko. Oo, kasi hindi ka kasama doon. Alam mo bakit? Hindi ka tinanggap nung nag-audition ka sa akin. Nag-audition siya, ang dala-dala titi ng saging. Antayin nyo ako mamaya, susunod sa akin to. Hindi para magpaantot, kundi magpapirma na to. Inggit ka ba? Kasi may dito sikat. Doon sa lugar nyo, taga doon ka na, hindi ka pa rin sikat. Nauso na ang tao, nauhuli pa rin to. Nauso na negrito, nasaan ka pa rin? Wala ka. Akala ko, kailangan ko pang mag-ensayo. Sana nag-bike na lang sa bahay namin, natuto pa ako. Tapos, papalakpakan niya ako kasi natutuwa na to. Tapos, mamaya papasawing kita sa plato. Di ba tapos ang oras ko, pinahaba nyo na. Kasi nakita nila, anak ka din nila. Time! Yeah! Okay, sa round 2, bibigay ko yung kay Balakid. Sabi ko sa inyo makarinig lang tayo sa ganitong battle ng isa or dalawang haymaker na alam mo yun, solid yung pagkakabitaw, solid yung pagkaka-setup. Even ito, mas mahirap kasi gumawa ng setup kapag naka 2-bar set lang, di ba? Pero yung ginawa ni Balakid, sobrang naging epektibo yun. Nagustuhan ko yun. Sobrang nagustuhan ko yung dalawang haymaker na yun at mabigat yun para sa akin. Bigyan natin 10 puntos si Balakid doon. Gaya nga nasabi ko sa inyo, makarinig lang tayo ng isa or dalawang solid na haymaker para kay Balakid. Baka bigyan natin ng 10 puntos yun. And para sa akin, pumantay kasi yung yung round 2 ni Balakid sa performance na pinakita ni Tuchel sa round 1. So, bakit ko 10 puntos? Pero kasi, yung difficulty, di ba? Bukod sa performance na pinakita ni Balakid sa round 2 na nasabi ko nga na naging enough yun para pumantay sa naging performance ni Tuchel sa round 1. Although pagkaiba sila ng atake doon, tabla yun talaga para sa akin. Pero yung difficulty ng ganong klaseng bara sa panahon na to, 12 years ago, mahirap yun, tol, mahirap yun yung ganong bara, tas sobrang naging epektibo at direkta talaga sa kalaban.
props doon. Nagustuhan ko yung pagkakagawa, pagkaka-execute ni Balakid doon. Kaya 10 points yun para sa akin. Si Tuchel naman, same eh. 'Di ba? Rebat, mga jokes, same. Kung ano yung pinakita ni Tuchel sa round 1, ayun din yung pinakita niya sa round 2. Nagmukha lang mahina yung round 2 ni Tuchel kasi nakarinig tayo ng solid na round 2 eh kay Balakid eh, 'di ba? Kung pagtatapatin mo yung pares na lang round 2 sa sobrang lakas ng Balakid doon sa round 2, nagmukha talagang mahina yung round 2 ni Tuchel. Pero kung pagbabasehan mo naman yung round 1 and 2 ni Tuchel, parehas lang yun, 'di ba? So ayun, same approach kay Tuchel sa rounds 1 and 2. Kay Balakid nag-iba eh. Sabi ko nga sa inyo, round 1 first half medyo wala pa yung momentum. Pagdating sa round 2, umatake na, nag-start na tumama yung mga punchline. Pagdating sa round 2, ayun na, sunod-sunod na yon at solid na mga haymakers yung binitawan ni Balakid. Kaya 10-9 in favor of Balakid. So round 1, I think that's tie, no? Kasi 1 and 2 ni Tuchel 9, tapos 8 and 10 naman para kay Balakid sa 1 and 2. So ayun, tabla to, 18-18. So tignan natin round 3. Akala mo malupit yung freestyle mo, yan ang pagkakamali mo. Estilo mo pang kanto, hindi pang matalino. At mas marami pa akong fans sa'yo, kahit wala pa akong fan page. Maangas ka lang lumaban pag may home court advantage. Kahit saan. Ang lakas, tol. Nagugustuhan ko yung mga bara ni Balakid dito kasi every 2 lines palit talaga siya, tapos pasok pa rin yung mga haymaker. Kaya kong isagisag ang flip-top na bandila. Ito hindi makadayo sa Maynila. Na para bang ang depensa mo ngayon sa isang unos ay marupok na bahay kubo. Eh paano yan, malakas pa ako magpasabog kaysa sa Mount Pinatubo. Tatabunan ka lang ng liriko kong malalahar. Mapupuno ang langit ng abo pag pinulbos kita ng pang-aasar. At rite ng banat ko dahil hindi naman freestyle battle ang flip-top. Ito ang modernong format ng rap battle sa mundo ng hip-hop. Talentado ka, pero pang dekada 90 ang estilo mo. Hindi to pabilisan tumugma, pabigatan to lang liriko. Ano? Masakit na ba? Iiyak ka na? Aroy! Mag-google ka, mag-research ka para matuto ka, baduy! Fucking ina mo. Dinurog ni Balakid sa punto, no? Hindi to pabilisan ng tugma, patalinuan to, pabigatan to ng bara. Tinapos na ni Balakid, men. Lakas nun. Malakas yun. Ang bigat nun, putang inis. Ang bigat nun. Malakas yun, tol. Ang grabe. Siksik yung round 3 ni Balakid. Ako, kulang. Ito, galit na to. Pare, subukan nyo nga ng titi to. Alam mo kung bakit di ako dumadayo ng Maynila? Kasi alam nila, ayaw kitang makita. Tapos sabihin mo, laban to ng matalino, o kaya nandito ako, dapat wala ka rito. Gagi. Kung ang labanan ay boxing, tumba to 1 round, kaso hindi ka pwede, aayawan ka kita ang baho ng yan. Tapos, hindi ko makita kung saan aking kalaban. Siya pala, akala ko nilaban. Kasi nga, marumi. Kadiri ka tingnan, para kang libag, tatapakan na lang. Pakinggan mo kung paano bumanat ang taga-Olongapo. Umuwi ka ng Manila, saluhin mo ang titi ko doon. At pagkatapos nito, lasing si Anigma nung sinali to. Kaya nagkamali siya, dapat hindi kasali to. Pakinggan mo, pag ako nagsalita, maingay. Kasi pag nagsalita ka, amoy puday. Tapos sabihin nila, ikaw mamagaling, malupit, mahusay. Baka nagkakamali sila. O ganun ka nga pag sumasayaw ka ng ukay-ukay. Alam mo bang version noon? Ikaw nagpauso. Kasi mukha kang suso ng itang sumususo. Tuhod, balikat, suso. Akala ko siko. Time! Yeah, make sure! Okay, so round 1 to 3 ni Tuchel, magkakaparehas lang.
hindi tayo hindi tayo nakarinig ng iba't ibang atake doon. Unlike kay Balakid na paangat yung naging performance niya from round 1, ganito lang. Round 2, umangat. Pagdating sa round 3, superb na yon. Kay Tuchel, flat lang no? Nag-umpisa siya sa ganitong round 1 dito. Round 2 and 3, magkaka-level lang yun. So, 1 to 3 ni Tuchel para sa akin, magkakapares lang. Same approach, more on jokes, rebuttals. Okay yon, pero sa pinakita ni Balakid, especially sa rounds 2 and 3, masasabi ko na kayang mabura ni Balakid yung 1 to 3 ni Tuchel dun lang sa rounds 2 and 3 ni Balakid. Yung round 1, bonus na lang siguro yun. Kumukuha pa ng momentum si Balakid para sa akin, pero pagdating sa rounds 2 and 3, mabigat na yung mga bare. Yung punto, nagustuhan ko yung punto ni Balakid doon na hindi to pabilisan tumugma, pabigatan to ng mga bara, patalinuhan to, something ganyan. Nagustuhan ko yung punto na yun at para sa akin, solid yun. So, 1 Tuchel yun, 2 and 3, Balakid yun. Tangina, solid yun. So, 28 to 27, by 1 point lang, Balakid ako dito. Pero dahil 15 minutes yung battle, tapos 9 minutes pa lang, baka may overtime to. Pero tignan natin. Bagay pareho. Tayo na, sobrang daling sabihin, OT, lahat ng boto OT, kaya sinununa. Ayan, sabi na nga ba So, sabi na nga ba OT. Pero para sa akin, nakuha na ni Balakid yun sa 2 and 3. Pero respect natin, pakinggan natin yung overtime. Nina, Kailangan natin i-disregard yung 1 to 3 kasi overtime to. So, ibig sabihin, sa lahat ng judges na nandyan, tinabla nila yung 1, 2, 3. So, pwede natin i-disregard yun. Hindi pwede. Di-disregard natin totally yung 1, 2, 3 na tapos dito na lang tayo mag-base sa overtime. ikaw yung nauna kanina. Ako yung nauna kanina. Isang minuto. Kay Tuchel, tara. Go! Awitin muna kita. Bata, bata sa ating mundo ay may kamuka. Ito lang wala. Hindi ko balak ang laban ay seryosohin. Baka sugudin ako nanay mo na may tais ang ngipin. Ang pangalan mo, Balakid. BLKD. Baklang lalampalampa. Kamukha ni Dugong. Gogo. Kamukha ka ni Dugong, ba't nandito ka? Na dapat sa dagat ka, naglalaba. Panay ang hawak mo sa ilong, hindi aalis yan. Permanente na yan. Huwag ka na magtaka. Pakinggan mo to at pakatandaan mo na. Kahit lumuhod ka dito, di ako papatsupa. Hindi ako nagmumura at di ako nagbabastos, pero kailangan kasi para kang titing palos. Tapos, pagkatapos nito, matutulog ka, kakain ka at maglalaba, kahit natignan mo ka sa magbabay ka. Ang kulang na lang sa'yo, magpatsupa ka sa bubong kasama ng palaka. Tangina. Tapos pala yung iling mo, ano ka, may sakit, parang aso, kulang na lang, toothpick. Tapos, nagkatawan sila habang naggarap ako. Mahirap nga ako, aso naman ayoko maging tulad nito. Okay, pakinggan muna natin yung banat ni Balakid. Pero, para sa akin, same lang talaga yung mga atake ni Tuchel. Pero tignan natin, baka may choke si Balakid dito, kaya nanalo sabi kasi nila panalo si Tuchel dito So, tignan natin. Or baka pinaprank lang ako na panalo si Tuchel dito. Tignan natin Hindi ko pa napapanood to. First time ko ito mapanood. Subukan ko mag-freestyle. Tingnan niyo yung boxer ko. Heaven. Hindi to makadayo sa Maynila. Takot sa 187. At wala namang premyo dito. Alam ko kung bakit ka lumahok. Gusto mo kasing simutin ang kamandag ng aking tomahawk. Pili, wannabe Luni at Delo, hindi naman nakakaaliw. Sa susunod, huwag kang tamad pag may haharapin kang baliw. Walang pinagkaiba ang freestyle mo kay Silencer. At dahil wannabe DC Clan ka, ikaw ang gagawin kong target ng aking caliber. Tangina. Dahil if you look harder, malawak ang gap sa ating talento. At may binagit akong 2 whack battlers na mas magaling pa sa'yo kung di ka alerto. Dahil para akong batas ng... Tangina. Gap. Si Gap na... Alam ko siya yung una na kalaban ni Lunse sa battle rap, si Gap. Sino yung isa? Si Silencer or may iba pa siyang sinabi? Kung target ng aking caliber. Lakas nun. Dahil if you look harder, malawak ang gap
sa ating talento. At may binagit akong 2 whack battlers na mas magaling pa sa'yo kung di ka alerto. Wala na, tol. Di pa tapos to, pero I'll go for Balakid na talaga. Dahil para akong batas ng datu, hindi mababalik kahit ng buo mong crew. Tinanggap ko lang ang laban natin because I had nothing else to do. Oh! Kaya alam mo, Tang ina na nating else na ano pa, na tawag dito, na call out pa. dahil para akong batas ng datu, hindi mababalik kahit ng buo mong crew. Tinanggap ko lang ang laban natin because I had nothing else to do. Kaya alam mo, freestyler ka pero mag-practice ka pa. Dahil sa flip top ngayon, wala kang puwang. Lahat ng binanggit kong battle rapper na tinitingala mo, kaliga ko lang. Ang ina. Time! Puta na judges, bahala kayo. Tang ina, Balakid yun, men, Balakid yun. Iba yung style clash pero kitang-kita eh. Kitang-kita na kung saan lumamang si Balakid. Si Tukel, iisa lang yung atake niya. Jokes lang. Jokes. Rebuttal, syempre. Pasok yun. Freestyle. Pero nagustuhan ko talaga yung punto ni Balakid sa round 3. Yung hindi to pabilisan tumugma. Palaliman to ng mga bara. Patalinuhan to. Tapos meron pa siyang hindi ako, ano yun, sabi niya, about sa freestyle na hindi ako nag-freestyle kasi written format ng flip top. Doon pa lang sunog na eh, di ba? Doon pa lang sunog na. Tapos pagdating sa round 3, pagdating sa overtime, ganoon pa rin yung atake ni Tukel. Pagdating sa round 3 ni Balakid, ibang approach na naman. Nag-freestyle siya, pero ang ganda ng mga pasok eh. Pasok pa rin yun. Actually, para sa akin, hindi na kailangan mag-overtime. Nakuha na ni Balakid sa rounds 2 and 3 eh. Pero, itong battle na 12 years ago to, wala tayong magagawa dito. Pero for me, kahit sa overtime, Balakid pa rin yun. So, yun, Balakid. Kung sabi ko nga, i-disregard natin yung 1, 2, 3 kasi nag-proceed sa overtime. Pero kung magbe-base tayo doon, 29 to 28, 28 to 27 lamang si Balakid, 2 and 3. So pagdating sa overtime, Balakid pa rin ako doon. Nothing else, I'm on webcaps, you know what it is. Napakahirap i-judge ng battle na to. Breakdown ko lang, in my point of view, nag-OT tayo. Isang OT lang pwede, hindi pwede isa pa. Kay Tukel, hard hitting din. Dami niyang punches. Si Balakid naman, the wordplay, the lyricism, in battle format, I have to go with Balakid. Yes, Balakid talaga yun. Naka-battle format talaga. I agree. Yo, GRS. Nangatog ang itlog ko sa kanilang dalawa. Ang lupit. Tsaka, talagang pasahan sila ng mga mensahe nila, mga baunan nilang dalawa. Ang hirap eh. So, talagang malupit ang mga binara ni Balakid. Ang kagandahan naman din kay Tukel, lahat ng tinira niya, Bumabalik. naging Balakid din siya sa kanya. Parang gano'n. At vote na lang ako kay Tukel. Okay. So sa rebuttals naman siya nag-base. Dirt, Smoke Gadget, UNH, first off, Tukel, Balakid, parang magaling. Wala akong masabi. Kulang pa ang OT, pero unfortunately hindi pwedeng isa pang OT. Ibibigay ko doon kay Balakid dahil wala akong masabi. Pag narinig nyo na lang, you be the judge. So Balakid din siya. Jay, Heralded, Cutthroat Fresh, Pluton Villains, Brown Out. Well, fuck dude. Why me, man? Shit. Ang hirap. Tukel was crazy, man. Shit, I didn't know Pacquiao can rap like that, no? Balakid was hard and shit. Lyrically, he's killing everyone and shit, but I had to go with Tukel because
Hard hooks. Oh shit! Tang ina, ano ang tawag dito? Tiebreaker. Split decision pala to. Split decision. So, Okay, mahirap yung laban na to. Yun nga, sabi nga niya, magaling si Pacquiao. Pero magaling din to, si Noy Noy. Parehas na bayani yan. Pero I go to Tuchel. to ina Tuchel, okay. So, sabi na, ayun. Tuchel nga yung panalo. Pero kitang-kita Balakid no? Battle form, naka-battle form talaga. I agree dun sa comment ni ni Nothing Else. Ito yung mga battle para na sigurado ako yung mga judges ayaw talaga i-judge yung mga ganitong klaseng battle. Pero syempre, may boto pa rin. 3-2, panalo si Tuchel. Tang ina, ang lakas nun. Nagulat din ako sa performance ni Balakid doon kasi syempre matagal na yung battle 12 years ago tapos ganun yung baon ni Tuchel ni Balakid. Sobrang advance niya nung time na yun, no. Galing na. Kay Tuchel naman siguro nakulangan lang ako sa ibang mga atake. Kasi puro ganun lang puro ganun. Unlike kay Balakid, iba-iba yung pag-atake niya kada round. So siguro yun lang. So ayun. Shoutout Jobin Sandala. Sana nagustuhan mo yung review ko sa request mo na Balakid versus Tuchel. So kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.